Ang pinakamayamot na boss sa mundo ay naglalakad ng umiinom na tricycle upang dalhin ang kanyang maliit na asawa sa paaralan. Ang bodyguard sa likod ay laging nakaantala upang hindi mapagtanto ang tunay niyang identidad. Palaging nasa layo upang huwag makasira. Talagang takot na talagang magpakita. Ngunit pati na rin ang security sa labas ng pinto ay kayang makilala ang identidad ng boss bilang Mayamo. Sila lamang ang asawang hindi alam ito. Kakaibang nangyari lang ilang araw na ang nakalipas. Ang lalaki ay nagpasya na maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao. Kaya nagtatago siya at nagbukas ng isang barbecue stall sa tabi ng kalsada. Ngunit sa araw na iyon, isang lasing na mayamang bata ang naghanap ng gulo. Agad niyang itinumba ang mga mesa at upuan ng lalaki, at nagsimula ng magwala. Ngunit ayaw ng lalaki na makipagtalo sa kanya. Tahimik na pinulot ang mga mesa at upuan. Ngunit hindi inisip ng mayamang binata na siya ay baliwala. Hindi na nag-isip at handa na makipag-away sa lalaki. Dito na pumasok si Xiao Fei. Biglang tinamaan ng isang malaking brown na oso ang mayamang binata, nang tanggalin ang takip sa ulo. Isang batang babae na puno ng buhay ang ngayon ay nasa harap ng lalaki. Nakita ng mayamang anak na lalaki na isang mahina ang babae. Walang kahit anong paggalang sa kanya. Ngunit sa susunod na segundo, direktang pinagsasampal ng batang babae ang ulo ng oso. Hinayla ang lalaki at tumakbo. Ngunit hindi alam ng batang babae nang siya ay magpasalamat na nakaligtas siya. Ang mayamang anak na lalaki ay pinahirapan na. Narito siya ngayon. Bigla niyang natanggap ang isang tawag ang batang babae. At sa mukha ng batang babae, agad niyang nakilala na may problema siya. Kaya inabot niya ang ballpen at sinulat niya ang kanyang numero ng telepono sa kamay ng batang babae. Xiao Fei plays Shadow. 好，谢谢大叔了，我先走了。 我死了，这是我的遗像。 Akala ko ay ang ina ay nagtatangkang mandaya para sa bayad sa libing. Sinungaban niya na namatay ang babae sa isang impact table. Napag-alaman din ng babae. Agad siyang humiling kay nanay na ibigay ang pera sa kaibigan. Subalit, bigla ang binato ng nanay ang mukha ng babae. Sumunod pa'y napag-alanan din ng batang babae. Ang ina ay nagbenta sa sarili niya sa matandang binata ng baryo para sa 300,000 na halaga ng dowry. Ang ina ay talagang ginawa iyon. 老孙可在民政局等着呢，今天无论如何都要把他给我领了。妈，你放开我，不嫁，不嫁！就是，今天绑也得给你绑到民政局。谁？畜生玩意儿，给我带走！你往哪跑？给我带走！ Nakita ng batang babae na patuloy na humahabol ang ina niya sa likod. Biglang naisip ng batang babae ang numero ng telepono na isinulat ng lalaki sa kanyang kamay. Kaya't mabilis niyang kinuha ang cellphone at tumawag. Tanggapan ng pagpaparehistro ng kasal. 律师，请问你是自愿的吗？我花30万才给的，是不是媳妇儿？哎，领导，我女儿就在皮下，她现在可愿意了，快给她，快！你赶紧，快！住手！ Tatang. Sino ka ba? Ito ay usaping pamilya namin. Anong pakialam mo dito? Ako ay nagbibenta ng barbecue. Oo nga. Boyfriend ng anak mo. Hindi mo ba sinabi na anak mo? Wala ka bang kasintahan? Nagbayad ako ng 300,000 na dowry Tapos isang anak na babae. Pwede siyang magpakasal sa 2 lalaki. Anong masama doon? Ikaw, batang babae. Kung gusto niya, pwede rin siyang magbigay ng 300,000 1, 3, 5 kasama mo. 2, 4, 6 kasama niya. Ikaw. Huwag mo na siyang kausapin. Isang nagtitinda ng barbecue. Magkano lang ang makukuha? Siya na ang asawa mo. Naghihintay pa akong makuha ang bigay. Sinabi ni Xiaoji ang Shadow. Bilisin mo. Pwede mo bang gawin yan? Sino ka ba ikaw? Ngayon ay panahon ng batas. Tumayo na tayo. Pumunta kayo sa kape. Ipinanganak ang asim. Ipinanganak ang fermented na numero 5. Hindi ba ito ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Oras na, tapos na rin kami sa trabaho. Bumalik na lang kayo bukas. Sino ang nagsabing tapos na tayo? Ako na mismo ang mag-aasikaso para sa iyo. Ako at ang aking asawa. Pupunta lang kami para kumuha ng marriage certificate. Sandali lang po, gagawin ko na ito. Sandali lang. Tatay.
Gusto kong palitan. Ang pangalang Tang Jiaodi. Ayaw ko nang madala ang aking pinagmulan. Nakatali na. Ayos. Nandyan lang ang tanggapan ng batas. Sasamahan kita ngayon. Ginoong Wei Zinglen. Ang asawa ko ay si Tang Shuyi. Ibig sabihin ay isang buhay na maayos. Di na. Tang Shuyi. Narito ang inyong kasal na sertipiko. Sinasabi mo na ako, na matanda at walang pera. At isa lang akong karaniwang tao. Hindi mo ba naiisip, na ako ay pinabayaan? Hindi naman. Mas maharani ka at mabuti. Ang ganda-ganda mo gawa ng barbecue. Kung ikaw ay isang taong may malaking kapangyarihan, taong mahalaga, hindi ko na kaya, hingian ka ng tulong. Hindi ko alam kung ang tunay kong identidad. Saan ka pupunta, Xiao Fei? Xiao, kung gusto mo, ihahatid kita. Kakatapos ko lang ng pag-aaral. Nagre-renta kami ng bahay ng kasama ko sa kwarto. Pero dahil sa gulo ng nanay ko, baka hindi na ako makatira doon. Gusto mo, ganito na lang. May maliit akong bahay doon. Baka doon ka na lang tumira. Hindi ba ito magiging hindi maginhawa? Anong hindi maginhawa? Mayroon na tayong kasal na sertipiko, di ba? Sakto, may sasakyan pa ako doon. Punta na tayo at maglipat. Tatay, napakabait mo talaga. Ginoong Wei, maligayang pagdating. Ang aming komunidad ay sumisikat. Ginoong Wei. Bakit kanila tinatawag na Ginoong Wei? Dati, nandito ako sa paligid, nagtatrabaho. Palagi nila akong pinagtatawanan. Kaya nga tinawag akong Ginoong Wei, di ba? Tama nga. Ibigay mo na sa akin ang bagay na yan. Ang ganda ng iyong relasyon sa mga tao. Sobrang mainit ang kanilang pagtanggap. Salamat. Ginoong Tang. Kailangan mo ba ng bahay? Libre namin itong ibinibigay. Hindi na, hindi na. Salamat sa iyong kabutihan. Tatanggapin na lang namin. Hindi na kami mag-aabala. Uunahan na namin. Hindi ko akalain na asawa ng pinakamayaman. Sadyang nakatira siya sa ating komunidad. Kakaiba ang naging performance natin kanina, di ba? Siguradong magiging maayos ang pondo sa hinaharap. Swerte. Tingnan mo. Sa ating tahanan, mayroon bang kulang? Kung meron, bumili tayo. Narito na lahat. Pasok lang ng mga bagahe ko. Naisip kong muna akong magbat. Oh, sige. Sasabihin ko lang kung may kailangan. Mag-early kang matulog pagkatapos. Oo, kung may kailangan, tawagan mo ako. Ang ate mo ay makikipagkita bukas sa tagapangasiwa ng HR ng Huasheng Group. Dahil kasal ka na, dalhin mo na rin ang asawa mo, para makilala, para hindi na magsalita ang mga kamag-anak sa huli. Siguradong hindi siya papalag ng nanay. Sige, ako na lang ang pupunta. Sabi ng nanay ko, mag-e-engage na ang ate ko. Pinapapunta rin ako. May mga angkop bang damit na pwedeng isuot? Pumunta ka at ihanda mo ako ng ilang eleganteng damit. Dalhin mo sa loob ng 10 minuto. Dapat maayos at maganda. Mas mabuti kung hindi masyadong nagpapansin. Mga bata. Dior, Gucci, Chanel. Ito ang mga iyon. Mga ito ay mga kaibigan ko. In-import ko mula sa ibayong dagat. At pangalawa pa, ang singsing na ito. Ikaw ang magdadala nito. Ang ganda-gandang ngiti nito. Kailangang may 3 ginto sa kasal. Nagising kami ng mabilis ito. Pwede mong ituring itong kompensasyon. Pagdating mo mula sa wedding reception, magbibigay ako ulit sa iyo. Ito ang simbolo ng pamilya ni Wei. Walang tao sa Jiangcheng na makakapagtanggol sa iyo. Ito ay Chanel. Bagong haute couture ito. Kahit mayaman, hindi siguradong makakabili. Bauer, hindi ko narinig na sinabi mo. May kamag-anak kang mayaman. Kapatid ko, isang laluging intern lang. Siguro ay binili mo lang yan sa isang tiyan. Mga peke lang yan. Nakakahiya naman. Asawa mo, nasaan? Baka hindi makapagbigay ng kasal na pera. Ayaw magpakita sa atin. Ano, bunso? Bakit hindi ka na lang nag-asawa ng iba? Napinsan lamang akong mag-asawa sa isang matandang bagay. Kahirapan talaga ang dinadanas namin. Tama lang. Titingnan mo ang iyong kapatid na babae. Siya ay kasal kay ang pinakamamamang direktor ng grupo ng Henderson. Ang sahod niya ay mahigit 1 milyong piso bawat taon. Ang babae talaga. Ang pag-aasawa ay parang pangalawang pagkakataon sa buhay. Humanap ng mabuting lalaki. Saan ka man ay hindi magugutom. Kung mag-aasawa ka ng isang mahirap, talagang magdaranas ka ng hirap. Anong klaseng tao ang asawa ko? Wala kayong karapatang magbigay ng opinyon. Ikaw, bobo, nakita kong binato ka ng matanda, sa ulo. Anong nangyari sa Sunalien? Pinagsundo mo ako dito, para lang sa pera ng Sunalien. Tama yan. Wala akong pera. Kahit mayroon man ako, hindi ko ibibigay sa iyo.
Hey, ikaw na matigas ang ulo. Ma, huwag kang magalit. Pupunta ako para kausapin siya. Ikaw at si Baor, batiin ang mga kamag-anak. Huwag kang umalis, kapatid na babae. Tingnan mo itong makinis at malambot. Bakit di ka sumama sa kuya? Sisigurin kung masasarapan ka. Bitawan mo ako. Gago. Kasal na ako. Huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa niyo? Nakalipat na sa akin ang lipstick. Nakakadiri. Hindi ako. Nagsisinungaling ka pa. Tagapangulo. Tagapangulo, sabi ng manager ng hotel. Nakita ang Ginoo na pumunta sa kanilang hotel. At siya ay binugbog pa. Sino ang may ganang mangbuli sa asawa ni Wei Zingwen? Mukhang ayaw na nilang mabuhay. Punta sa hotel. Hindi ganyan. Siya ang unang humawak sa akin. Tumingin ka rin sa salamin. Anong mata ko ang bulag? Para magustuhan ka. Pinansela ang kasal. Ganitong pamilya. Hindi kami interesado. Ilabas mo ang 500,000 na pamana. Ibalik mo sa akin. Huwag. 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 Siyang nanay. Alam kong naiirita ka. Ngayon ay bibigyan kita ng paliwanag. Pumasok ka rito. Huwag mo akong ipahiya sa labas. Pumasok ka. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Biyenan. Walang kahihiyan. Sabi ko wala akong ginawa. Maaari kayong mag-check ng CCTV. Matigas pa rin ang bibig. Hindi ako mag-check ng CCTV. Alam ko na kung anong klaseng tao ka. Maliban kung patayin mo ako, hindi ko kailanman aaminin ito sa buhay ko. Sige. Matigas ka pa rin. Ngayon din kita papatayin. Ikaw, puting mata ng lobo. Kung ikaw ay mag-asawa kay Tito San, mayroong 300,000 na suporta ay ako makukuha. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Ang asawa ko, pero ang tagapangasiwa ng Huasheng Group. Papakilin lang ka at ang iyong asawa. Hindi niya ikakaila ka. Sinabi na ng tibuok bata, ikaw ay isang salot. Alam ko na sana ay hindi kita isinilang. Kung ako'y nanganak, sana'y pinigilan kita. Kung ako'y may pagpipilian, hindi ko rin gugustuhin ikaw ang ina ko. Ikaw ang nagbabaligtad, Biyenan. Magpapadala kita sa kamatayan ngayon. Tigilin mo. Siya wala na kayang gawin. Tigil. Tigil. Tingnan natin kung sino ang manggahas na galawin siya. Tigil. Tingnan kung sino ang manggahas na galawin siya. Wala bang masama? Hindi ba't ikaw ang sinasabi ng anak kong babae na mahilig sa mahirap na asawa? Haha. Oh, saan mo nakuha ang aktor na ito? Hindi naman lahat mga manggagawang bukid sa construction site, di ba? Ha ha ha. Kaya pala, itong babaeng malandi ay asawa mo. Alam mo ba? Isara mo ang mabahong bibig mo. Ikaw. Alam mo ba, na asawa mo ay nasa harap ng asawa ko. Tara, sama ka sa bahay ko. Tumayo ka dyan. Hindi mo pa ako nababayaran ng dowry. Hindi ka pwedeng umalis. Ginoong Wei, dumating na ang doktor. Hayaan ang doktor, nasuriin ang aking asawa. Sige, oo. Mas mabuti pang magdasal kayo, na walang masyadong nangyari sa aking asawa. Kung hindi, pabayaran ko kayo. Ikaw na nagbebenta ng inihaw. Anong karapatan mo para ipagawa sa akin to? Ako ay mula sa Huasheng Group na namamahala sa HR. Oh. So ikaw ang HR ng Huasheng, tama ba? Sige. Sanjia, bibigyan kita ng 5 minuto. Agad kang lumitaw sa harap ko. Ikaw na nagbebenta ng barbecue. Karapat dapat ka bang makilala kami? Manager ng Human Resources. Kung darating siya, agad akong luluhod at humingi ng tawad sa iyo. Ang matandang lalaki ay gusto lang magpakatangi. Kung tunay kang may gawain na totoong makapagpapakita, ako at ang ina ko, ay magkukunwaring magdadasal sa iyo. Mabuti. Magandang asawa. Saan masasama ang katulad ng mga isda at gulay na ito? Ano pang pangulo? Simula ngayon, ihahatid ko na lang si Tang Rowdy at ang kanyang mahirap na asawa sa labas ng bahay. Tama yan. Oo. Simula ngayon, ito na ang ating kinakatawan. Wala na kaming kaugnayan. Hindi kayo gusto niya, ako ay gusto niya, at pa more.
Alalahanin ninyo ako, ang aking ina pagkatapos. Tinatawag siyang Tang Shui. Magiging buong biyaya siya sa buong buhay. Ang pangalang Tang Jiaodi. Iwanan nyo na lang ito para sa sarili nyo. Ikaw, dalhin mo yung mga bagay na yan. Umalis ka. Hindi ba't siya ang manager ng HR ng Huasheng Group? Talaga nga nandito siya. Manager, pumunta ka ba dito sa akin? Pagkukulong. Ang Ginoong Wei. Manager Son, ngayon ay sapat na lang akong nagbebenta ng barbecue. Oo, Manager Son. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Yun ang lumang tupa. Hindi niya kailanin yung susi namin ang Huasheng. Hindi niya kami hiniinda. Manager Son, ang iyong mga tao. Ganyan sila nang lalait sa asawa ko. Kahit ngayon ay inaasahan ko sa iyo. Bigyan mo akong maayos na paliwanag. Sino ka kaya para magsalita kang ganoon sa aking pinuno? Narito ka nga, sasaktan mo ako. Ikaw ang ganyan. Nais mong patayin ako ba? Kailangan ko ngayon ng kasamaang yan. Lumabas ka ngayon mula sa Washington. Ikaw ay ipinagawa na. Simula ngayon, ang lahat ng mga kasosyo sa Jiangcheng Huasheng ay hindi ka natatanggapin. Bakit, Manager Son? Ano bang ginawa kong mali? Paano nangyari ito? Ayos lang, di ba? Nagtratrabaho na ako para sa ninyo. Nagpapagamot na natin ang sugat. Ang Ginoy ay langya lamang. Pwede kang magpasya. Sige na lang kung wala na. Tara na, bahay na tayo. Pasensya na, hindi ko alam kung saan. Pakisabi muna sandali lang. Tito, hindi ko maabot ang sugat sa likod ko. Pwede mo ba akong tulungan? Okay na. Nakagat kita. Pasensya, ginigilid pa lang po. Wala lang. Tito, magpatuloy ka na lang. Sige na, magputol na natin ang damit. Ang bata po namin, nung tahanan pa, sigurado. Maraming nasasaktan siya dyan, di ba? Paunang maging matyaga. Nagkaroon ako ng malakas na karakter. Ngayong ipapakilala ko sa iyo. Mula ngayon, susuportahan kita. Hindi ko hayaan ang anumang tao na ipaglaban ka pa. Ang ganda mo talaga, Ginoong Lolo. Magandang panahon na naigihin mo ang iyong damit. Huwag kang magkasakit, magpahinga ka na. Okay ba? Oh, nagising ka na. Shui, halika na. Kumusta? Ayos na ba? Tingnan mo ito. Ang Dongchong Siyakaw na to ay nakakapalikyang hangin. At ang ginto pangunahing yelo na to, nakakapalikyang dugo. At ang Chanhaihua na to ay nagpapabuti ng dugo at panginginang. Hindi ka ba kagabi nasaktan? Kailangan mo ng mabuti na i-replenish. Ginoo, siguradong mahalang lahat ng to, di ba? Oh. Lahat ito ay galing sa Manager Son, na nag-aalala na nasaktan ka. Ito ay ibinigay niya sa atin. Kung hindi natin tatanggapin ito, magiging masama ang loob niya. Ganun ba? Narito ang pakiayos, si Ginoong Manager Son. At iyon pa, ito ang gamot na ibinigay sa iyo ng doktor. Ilagay mo ito ng 3 beses araw-araw. Sana hindi hihigit sa 1 linggo. Sasaktan ka na hindi mag-iwan ng bakang. Iisin mo lang, ang saya na nandito ka, ito. Bobo mong bata, tama nga. Naisip mo na ba ang internship mo? Pumunta sa Huasheng Group. Sigurado ako, hindi ako makakapasa doon. Sila ay mula sa Tsinghua at Peking University. Hindi mo rin alam kung ano ang makakakuha ng pansin. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ang pagkakataong ito ay dapat hawakan ng sarili. O kaya, subukan mong magpadala ng email sa kanila. May punto ka. Mas mabuti ng subukan kaysa hindi subukan. Sisimulan ko na ang pagpapadala ng email. Pakipilitin mong maging maganda ang resulta. Narito si Josie. Kailangan mong i-arrange agad ang internship ng aking asawa sa aming kumpanya bukas. Tito. Mag-slow down ka, Tito. Anong nangyari? Bakit pa sobrang masaya? Pumasa ako sa interview ng Huasheng Group. Sweldo ko ay 30,000 kada buwan. Pondo sa transportasyon 20,000. Sobrang yaman ng Tian Huasheng. Binabati kita. Kailangan talagang sabihin ito. Ang anak ko ay sobrang mahusay. Ito ang ating departamento. Bagong intern natin ito. Sobrang ganda niya. Narinig ko na ito ay inaprobahan mula sa itaas. Na may espesyal na pahintulot. Anong kinalaman niyan sa chairman? Wala naman, di ba? Mahirap na cute. Agad-agad ay gustong manligaw sa chairman. Ang posisyon ng may bahay ng chairman ay para lamang sa akin. Nagpapahinga ka na ba? Ako ang iyong manager. Hindi kami nagpapahirap sa Hongsheng para maging dumaan. Ipinaasa kita ang kontratong ito. Kung hindi mo maikuha ang order, mag-umpisa kang umalis ng Hongsheng.
Ang Pangulo. 董事长， Ilang beses ko na bang sinasabi sa iyo, pumunta lang ako para magbenta ng maliit na barbecue. Bakit ka nakasunod sa akin buong araw? Kung sakaling malaman ito ng misis, paano ko siya ipapaliwanag? Tagapangulo, sinabi ng manager ng sales department na, nagsasalita ang misis sa Joe Group tungkol sa pakikipagtulungan. Sinabi rin na hindi ito natuloy, magsisayang na lang mawalan ng trabaho sa kumpanya. Ito ang panloob ng conference room na may surveillance. Kumusta, Ginoong Joe? Nagustuhan ko pang matansyahin ka. Si Jowdy, hindi ko inasahan makakita kita dito. Ikaw ang aking kasintahan noong elementarya, si Tubong. Bakit ikaw ang narito? Bakit ang payat mo na ngayon? Tama nga. Ang tagal na nating hindi nagkita. 7 taon tayong nagkalayo. Hindi kita naisipan kahit isang saglit. Hindi ito kapanipaniwala. Malinaw na ang batang ito ay gustong agawin ka, Chairman. Bakit ikaw ito? Bakit ang payat mo na ngayon? Oo nga. Matagal na tayong hindi nagkita. 7 taon tayong nagkahiwalay. Hindi kita nalimutan kahit kailan. Saan ka naman nagkakaroon ng ganito? Ang batang ito ay halatang. Gusto ko sanang agawin kayo, Chairman, Boss Joe. Pasensya na, kasal na ako. Sobrang sweet ng asawa ko. Baka mas mabuting tingnan muna natin ang kontrata. Kasal na. Imposible yun. Mensahe. Siguradong nasa iyo lang to. Ang asawa ko. Asawa ko, anak. Pasando kita ngayon sa opisina. Oo, sige. Hintutulungan kita doon. Boss Joe, dumating na ang asawa ko para sunduin ako. Aalis na ako. Hey, Jowdy. Jowdy, sumakay ka sa sasakyan ko. Ang asawa mo ay kayang bumili. May ganitong magandang sasakyan ba ako? Andyan na ang asawa ko. Buti na lang hindi. Asawa. Ito bang sasakyan ng asawa mo? Napakasimple naman. Sumakay ka na lang sa sasakyan ko, Joe Shishu. Kung magbabanta ka pa ulit sa aking asawa, huwag mo akong ipagsisisi kung hindi ko titingin ang aming unang pagkakaalam. Gagawin ko ito lahat para sa'yo. Pasensya na, mahal. Pinaghihinala mo ako, basta't may iisip kang akin. Hindi kita pipensala, hindi ko gustong maging mayaman. Buhay, kahit madamdamin lang talaga. Shuyi. Kung makakita ka ng aking identidad, mag-iwan ka ba ako? Panginoon, may isang auction bukas. Auction Association. Inanyayahan tayo ng Huasheng Group na dalhin si Shuyi para dumalo sa auction. At sa pagkakataong ito ay ipaalam kay Shuyi ang aking pagkakakilanlan. Shuyi. Si Son Jia ay yung manager son. Gusto niyang anyayahan tayo. Pumunta kami sa isang auction. Magandang ideya. Nais kong gamitin ang regalo na iyon upang mabuti kitang pasalamatan. Ginang Wei, bakit hindi siya dumating? Ang ganda ng pagkakamalikain ninyo, Manager Son. Tawagin mo lang akong Xiaotang. Sinabi ng asawa kong may kaunting bagay. Darating siya agad. Ha, ganun pala. Narito ka muna. Papunta ako sa ibang bisita. Oo, sige. Kamusta? Pakipakita po ang inyong ticket. Dadalhin ko kayo sa inyong upuan. Oh, sige. Ang piraso ng jade ng pamilya ng chairman. Ginoo, naiintindihan ko na ang inyong posisyon. Dadalhin ko kayo sa loob. Narinig ko na sa auction na ito, magsasali din ang pinakamayaman. Ang pinakamayaman ay hindi madalas makikita sa harap ng lahat. Oo nga, hindi ko rin alam kung kasal na ang pinakamayaman. Sinabi mo kung sino ang makakasal sa kanya. Paano kaya masaya siya? Mabilis niyong tingnan ninyo. Sino yun? Ganda talaga. Iyan ang jade ng chairman. Paano mo nakuha yan? Ang jade ng chairman. Oh, ito ay ibinigay sa akin ng asawa ko, para sa akin. Paano naman magiging? Asawa mo ang chairman ng kumpanya. Yuki, syempre, ninakaw mo lang iyon. Hindi ako nagnakaw. Masyado ka namang matigas ang ulo. Ginoong Bai. Medyo ba, masyado ka nang. Pangulo. Sa hinaharap, ang ganitong mga pang-emergency na pulong, maglaan ng kaunti hanggat maaari. Nag-aalala ako kay Shuyi, na nag-iisa. Hindi niya kayang. Oo, kakatawag lang ni Son Jia. Sabi niya pumasok na ang ginang sa auction. Sige. Nagsimula ang paglalakad. Tama. Ito ang semento. Napakitang ikaw ang magnanakaw nito. Hindi ako magnanakaw. Paano ka pa nagkukunwaring hindi? Jean, Blanco, parehong sobra ba yan? Kilalang-kilala ko na siya ng maraming taon. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Siyang pinakaalam ko, hindi siya maaaring magnakaw. Ang anak ng Joe Group ay tumayo para patunayan. Dapat hindi siya magnanakaw, di ba? Ang tito ko ay Pangulo ng Jiangcheng Auction Association.
Kaibigan ng chairman, sinasabi niyo ba na magsisinungaling ako? Hindi ko akalain na ang tiyuhin ni Manager Bai ay siya palang pangulo. Hindi ito dapat maliitin. Ginoong Joe, ang tao ay nagbabago. Tulad niya, isang tao sa ilalim. Maliban sa pagnanakaw, ano pang paraan para makuha ang jade pendant ng chairman? Ito, tama nga. Kung hindi dahil sa pagnanakaw, paano niya ito mahuhuli sa kanyang leeg? Sabi ko na, ito ay regalo ng aking asawa. Bagamat hindi maganda ang aking pamilya, alam ko naman, kailangan kang malinis sa loob. Haha, ay naku. Nakikita kong gusto mong umakyat sa kama ng CEO. Nagmumulat ka na ba? CEO, paano kaya siya ay makakapansin sa iyo? Ganitong uri ng tao, hahaha. Ako'y mahirap. Pero hindi ako makikasama sa mga mayayaman. Anong karapatan mo, na walang batayan, ay sir ako. Ikaw na babae. Ikaw na nga ang babae, dahil sa pagtawag mo ako ng pangalan. Anong ginagawa mo, Ting? Ginoong Chow, ang tao sa likod ko ay ang palakasan ng auction ng Jiang Cheng at ang kumpanya ng Rongsheng. Sigurado ka bang nais mong maging kaaway ko? Ako, HMPH. Nakaharap ka sa pagtanggi ng bagay ng chairman, kaya mo ring magnakaw ng iba pang mga bagay. Ngayon ay auction. Lahat ng bagay na ito ay may napakalaking halaga. Baka meron ka pang itinatagong ibang bagay. Huwag, habarin niyo ang kanyang damit, siyasatin siya. Bitawan mo ako. Ay. Bitawan mo ako, kayo, anong busy? Patawarin mo ako. Senyor White. Hindi na lang, mag-usap tayo ng mabuti. Shuyin. Hindi na lang ikaw ang mag-sorry kay Senyor White. Mag-isip ng paumanhin. Aminin mo ang pagkakamali. Wala akong pagkakamali. Ay nako, pakawalan mo ako. Maging tapat ka. Ipakikita ko sa'yo kung paano namin. Tuturuan ka. Sinungaling. Tanggalin ang kanyang damit. Binuhusan ako ng lahat. Bitawan mo ako. Tama na. Gumawa ng kalokohan. Tama na. Tagapangulo. Tumabi ka. Shui, ayos ka lang ba? Huwag mag-alala, narito na ako. Huwag kang gagalaw. Kunin mo ang lahat ng video at larawan. Bilisan mo. Tumahimik ka. Ako si Wei Zingren. Hindi ako nananakit ng babae. Ikaw ang una. Tagapangulo. Hindi ko alam na si Tang Shui ay tao mo. Sayaw ng manok. Patawarin mo na ako. Hindi na ako muling manggahay. Tingnan mo, ang tipo ko ay, tatawarin mo na ako, okay ba? Ano sa tingin mo, ng Pangulo ng Asosasyon ng Auction? Maaari ka bang ipagtanggol niya? Si Xiao Gu. Ginoong Wei. Ginoong San. Dapat mong malaman, kung paano ito haharapin, naiintindihan. Bai Zhao Jiao, tinanggal ka sa trabaho, sa hinaharap, lahat ng industriya sa Jiangsheng, ay hindi ka nakukunin. Tawagin ang tao, dalhin siya. Bakit? Sobrang galing ko naman. Bakit ako hindi mo gusto? Ang babae na iyon. Ipagdala ninyo. Si Ginoong Wei, ang babae na iyon, ay tulak na. Mamumulat na ito. Pwede na kayong magkasya. HMM, sumisigaw. Shui. Shui. Ngayon araw, ipakita ko sa iyo, ang tunay kong yaman. Sapat na ako. Ang masasaklaw ay ang makakapagbigay sa iyo ng tuwa, noong sinaktan si Shui. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Ako. Unang item ngayon, ang Ishiyama Heart Diamond Ring. Simula ng presyo, 5 milyon. Maganda. Ito ang unang beses kong makita, ang pink na diamante. 6 na milyon. Anong ginagawa mo? Saan tayo nakakakuha ng ganong kalaking pera? Isang nagbebenta ng barbecue. Gusto pang makipagkumpetensya sa akin. Saan ka nagkakaroon ng lakas? 10 milyon. Asawa, huwag ng kunan. Hindi ko kayang bayaran yan. Nangako ako sa'yo, nabibigyan kita ng 3 ginto. Ang sinabi ko, gagawin talaga. Senyor Yu. Ang gusto ng asawa ko, ay gawin ko na lang bilang asawa. 200 milyon. 200 milyon. Sa tingin ko wala ka pang 200 piso. Sa bulsa mo, di ba? Huwag ka nang magpanggap. Sa auction, ang pag-aabala sa bidding price ay may pananagutan. 25 milyon. Hindi ko pinaniniwalaan na kaya mo pang makipagkumpetensya. Magbigay ng ilaw sa langit. Ano?
Magbigay ng ilaw sa langit. Nabaliw ka na. Ano ang magbigay ng ilaw sa langit? Kahit anong presyo ng iba, ang mga nagbibigay ng ilaw sa langit ay mag-aalok ng mas mataas na presyo. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa yaman, kundi pati na rin sa kapangyarihan. Paano? May iba pa bang gustong magdagdag? Hindi na maaari, hindi na maaari. Hindi na maaari, hindi na maaari. Zing, Meng, bakit ka nandito? Bado ang bagay. Ginoong Wei, ako ang may pagkakamali, kung maaari lang, dahil tayo ay mga malalayong kamag-anak, pagbigyan niyo sana si Shishu. Zhou Yunhai, kung hindi mo itinuturo ang anak, kasalanan ng magulang, kung ang anak ay hindi marunong gumalang, mahirap ang pagunlad ng pamilya. Pangarap, ikaw sa isang nagbebenta ng inihaw, bakit ka natatakot sa kanya? Nakatayo sa harap mo, ay ang pinakamayamang tao sa Jiangsheng, kapatid mo sa malalayong kamag-anak. Ano? Ikaw ang pinakamayaman sa Jiangsheng, chairman ng Huasheng Group, Shu Yi. Tungkol sa bagay na ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Tiyo, patawarin mo na ako. Tiyak. Nangangako ako, hindi na ako muli, manghihimasok sa iyo. Asawa. Sige na. Dahil dito, sa ngalan ng iyong pamilya, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bakit hindi ka pa umalis? Salamat, Tiyo. Uuwi na ako. Ako si Wei Zingwen. Gusto ko lang makasama ang aking misis. Namumuhay ng pinakapayak na buhay. Kung sino man ang mga api sa kanya muli, huwag nang magalit kung wala akong awa. Sige. Si Chairman Wei at ang kanyang kasalukuyang misis. Talaga namang perpekto ang dalawa, ang magkasintunog. Shui, pasensya. Nagliho ako sa iyo bago. Dahil, sinabi mo sa akin bago, nais mo, buhay ng mga ordinaryong tao. Natatakot ako, na kapag sinabi ko sa iyo ang tunay kong pagkatao, ay aalis ka sa akin. Shui, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na ituwid ang aking pagkakamali? Mamahalin kita habang buhay, nais ko. Ipagutos ko. Sa susunod na buwan, maghanap ng magandang araw. Ako, si Wei, ay magpapakasal. Kasama ang aking asawa, mag-iimbita ng lahat sa bayan na dumalo.